Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na umaga sa bawat isa. God bless us all. Merry Christmas sa bawat isa at maraming salamat sa iyong panahon upang sa muli tayo ay sama-sama upang pakinggan po ang salita ng ating Panginoon. Dito na po tayo sa mga awit 28:4 at 28:3. Akin pong babasahin. Huwag mo akong ibilang sa mga masasama. Napawang kalikuan ang mga ginagawa. Kung magsalita'y parang mga kaibigan, ngunit sa puso'y may pagkamuhing taglay. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa magandang umaga na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagbantay sa amin kagabi na hindi ka naidlip at hindi ka natutulog. At salamat kami ay nagising dahil inalalayan mo kami, Panginoon. Napakabuti mo at napakadakila, Panginoon. Sa aming Ama, ang Diyos na Abam, Isa Katakob, dinadanayin po namin ito sa matamis na pangalan na iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen. Mga kaibigan, maraming salamat sa muli. Huwag mo akong ibilang sa mga masasama. Napawang kalikuan ang mga ginagawa. Kung magsalita'y parang mga kaibigan, ngunit sa puso'y may pagkamuhing taglay. Mga kaibigan, ang pinakamaganda natin gagawin ay sa paggising pa lang po natin sa umaga. Ito na po ang ating ibulay-bulay, mga awit 19:14, no? Na nagsasabi doon na aking i-quote, mga kaibigan, nakalagay doon na hayaan mo, Panginoon, ang lahat kong sasabihin at ang bulay-bulay ng aking puso ay katanggap-tanggap sa iyo, aking Panginoon at tagapagligtas. Sa ibang translation, aking malaking bato at tagapagligtas. Dito, mga kaibigan, sa pagyan ibulay-bulay natin sa umaga, humihingi na tayong gabay sa ating Panginoon. Lahat nating sasabihin ay katanggap-tanggap sa Kanya at pagbulay-bulay ng ating puso. At ito, mga kaibigan, ay magugustuhan din o maging pagpapala sa bawat isa na ating kapwa na makarinig. So, ibig sabihin niya na gabayan po tayo sa ating pananalita. Tapos pangalawa, sa 143 verse 8 nakalagay doon na Panginoon, hayaan mong marinig ko iyong kagandahang loob sa umaga dahil ako'y nagtitiwala sa iyo. Parang quote yan siya. Pangalawang line sa letter B. Ituro mo po sa akin ang daan na dapat kong daanan dahil tinataas ko po ang aking kaluluwa sa iyo. So, ibig sabihin, mga kaibigan, maliban sa humihingi na tayo ng gabay sa ating sasabihin, sa ating mga salita, humihingi tayo ng tamang daan para hindi natin madaanan yung hindi magandang daan, kundi ang ating madaanan ay matuwid na daan o daan kung saan tayo safety. Tapos mayroong tinatawag tayo, mga kaibigan, na discernment, no? Kasi mayroong tinatawag tayo na intuition, yung instinct. Pero sa Panginoon, sa scriptural, ito yung tinatawag na discernment, no? Humingi tayo ng gabay kay Lord na ma-discern natin ang mga tao kung sila ay nagsasabi ng totoo o kung sila ay tunay na kaibigan. Kaya humingi tayo ng gabay sa Panginoon kung sino ang ating maging kaibigan na tapat sa bawat isa, no? So, ibig sabihin na kaibigan na hindi magtraidor, no? Kundi talagang kaibigan, no? Kasi mayroong pagtingnan natin sa mga balita, no? May mga balita na ang mag-best friend, no, nag-away dahil sa naging magkaribal po sila, no? So, ibig sabihin yan, mga kaibigan, na nagtraidor yung isa. So, ibig sabihin hindi tapat, no? Kasi kung tapat kang kaibigan, hindi mo agawin ang boyfriend o girlfriend ng iyong kaibigan, no? So, yan, no? Kaya
kailangan natin ang gabay ng ating Panginoon. Kasi tayo, hindi natin alam ang kinabukasan. Si Lord lang nakakaalam. Kaya ang pinakamaganda na gagawin natin ay hingi tayo ng gabay sa Kanya. Hingi tayo ng gabay, proteksyon dahil siya ang ating gabay. Siya ang ating patnubay. Kaya tingnan natin dito sa Psalms 23 mga kaibigan. Yun ang pinakamaganda na tingnan natin sa 23 kung pwede pa natin parang okay pa. Okay pa yung 23. Kasi inano ng pusa yung itong ating babasahin mga kaibigan. Sa 23, ito yung ating napakagandang gabay din. Si Yahweh ang ating pastol, awit ni David. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahimlay niya ako sa landas, sa luntiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan, at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dito sa next verse. Duman ako sa madilim na libis ng kamatayan. Wala akong katakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay ibinuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihay pag-ibig mo sa aking di magkukulang. Siyang makasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakalanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. So dito mga kaibigan, pag ito ang ating gabay, pag ang ating Panginoon ang ating patnubay, sino pa ang laban sa atin? Dahil siya ang ating ilaw, siya ang ating kaligtasan, at siya ang ating matibay na buog na siyang tutulong sa bawat isa sa atin. Kaya mga kaibigan, saan pa tayo pupunta pa? Kundi dito na tayo sa ating Panginoon. Huwag mo akong ibilang sa masasama na pawang kalikuan ang mga ginagawa. Kung magsalita'y parang makaibigan, ngunit sa puso'y may pagmumuhing taglay. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po yung salita. Lord, tulungan mo po ito na aming din ma-share sa aming kapwa. Lord, gamitin mo po kami sa makapangyang paraan para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, maraming salamat. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos na Abam, isa katakob, dinadalhin po namin ito sa matamis na pangalan na iyong anak na si Jesus na aming Panginoon takapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen. Sa muli, isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na bago sa bawat isa. God bless us all at Merry Christmas sa lahat.